Mga sangkay, meron pong agam-agam na magkakaroon po ng isang malaking gulo sa Pilipinas ngayon, mga sangkay. At mayroon daw pong mga mag-aaklas na mga sundalo. Well, ano nga ba ang totoo tungkol dyan, mga sangkay? Alamin po natin. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito pag-usapan lamang po natin saglit, no, sa ilang mga minuto. Itong patungkol po sa possible na magkaroon daw po ng malaking gulo bago po or sa gitna ng SONA or before mag-SONA. Mga sangkay, kasi malapit na po ang SONA ng presidente. No, may mga agam-agam na may mga sundalo daw po na possible, no, na magkaroon po ng attempt na mag-aklas laban po sa pamahalaan o sa gobyerno. At alam nyo, umugong yan mga sangkay kasi ang Senado nag-lockdown po or I don't know kung nag-lockdown sila, basta naghigpit po sila. At ang isa sa nadiskubre daw mga sangkay, magkakaroon daw po ng posibleng gulo, no? At malala daw po talaga at involved daw po yung militar. Ngayon mga sangkay, yung military ay nagsalita na tungkol dyan. So pag-uusapan po natin yan, himay-himayin po natin, alamin po natin. Alright? Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito nga po yung balita mga sangkay. Ayon nga po sa report, eto, nagsalita kasi yung pinakamataas na opisyal ng militar. Ayon po dito mga sangkay, AFP hindi bulag at hindi bingi. So nakikita daw po nila itong nangyayari ngayon mga sangkay sa ating bansa, no? Kung ano man mga sangkay yung kaganapan, nakikita daw po nila, hindi daw po sila bulag at hindi rin po sila bingi. Kumbaga naririnig nila ang ingay ng politika at ang ingay mga sangkay nitong korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, tingnan po natin yung kanilang sinabi. Po yung militar. Sabi nga po, dapat gumawa na kayo ng action. In light nga po hiling ulit sa corruption cases. Nakakalungkot nga, pati yung picture ko ginamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies na mangyayari sa June 12 o kahit na anong mga rallies pa. Sana po ay huwag na nilang gawin yun. Gamitin yung imahe ng Armed Forces of the Philippines para manghikayat. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaligtad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. We remain to be a united, disciplined, and professional force. Sir, technically speaking, itong Senate pass yung power play sa politics, how does this affect yung function natin sa AFP? Hindi po talaga apektado naman. We're just watching. So we're just watching, sabi po ni General. Tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa natin, trabaho natin. Depensahan yung ating bansa from external threat, from internal threats. And of course, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa natin pagbantay sa mga facilities ng Senado, ng House of Representatives, and other facilities na kinakailangan ng Senado. Okay. So, diretso po tayo mga sangkay. Eto. Ayon po dito kasi, 'di ba, may mga chismis na kumakalat na babaliktad na daw po ang Armed Forces of the Philippines. Then nilinaw po nila mga sangkay. Ayon po dito, giniit ng Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff Romeo Brawner na hindi bulag ubingi ang militar sa kaganapan sa bansa. At least nakikita po nila mga sangkay yung sitwasyon. No, ang ingay ng politics dito sa Pilipinas talaga nga namang sobrang malala po mga sangkay. At nakakahilo na minsan kung sino ang dapat paniwalaan, kung sino yung tama, sino ang nagsasabi ng totoo. Mga sangkay, and this is very alarming actually. Patunay lamang po ito mga sangkay. May problema po sa sistema pagdating po sa 1987 Constitution. At kailangan po talaga yan mga sangkay na maayos na.
Kasi kung hindi maaayos yan, lalo pong lalaki ang problema. No? Lalo po tayong malulunod sa kumunoy mga sangkay itong ating bansa. At kailangan na po dyan yung charter change at mag-parliamentary system na po tayo para hindi na po ganito kagulo. Ayon kay Bronner, batid ng AFP ang mga nangyayari sa lipunan at pamahalaan. Subalit malinaw na hindi bahagi ng kanilang tungkulin ang pakikialam sa mga usaping politikal. Actually, maganda yung sinabi niya, mga sangkay, no? Naririnig nila, alam nila yung nangyayari sa ating bansa. Alam nila na mayroon pong ingay, alingasngas, alingawngaw ng gulo ng politika sa Pilipinas. At maging itong korupsyon sa Pilipinas, mga sangkay. Pero ayon po sa AFP, hindi bahagi ng kanilang tungkulin ang pakikialam sa usaping politikal. So dito binasag po nila mga sangkay. Kasi ang tingin ko naman dito, bagamat siguro gusto nila no, na makialam na, pero siguro nagdadalawang isip na rin po sila. Kasi ilang beses na po itong nangyari na nakialam ang military. Pero after po, nang may napatalsik, may nagbago ba? Wala. Lumala nga lang po ang sitwasyon eh. Nung napatalsik si dating Presidente Marcos Sr. noon, anong nangyari? Ayun, bumagsak ang Pilipinas. 'Di ba? Lumala ang presyo ng mga bilihin. Benenta lahat halos ng mga ari-arian ng gobyerno. 'Di ba? May Meralco, pati sa tubig at kung ano-ano pa mga sangkay, pinagbebenta 'yan sa mga private companies. So, talagang malabo po ang nangyari mga sangkay. Ganon din po nung ilang attempt mga sangkay kay Corazon Aquino, nagkaroon din po ng attempt para pabagsakin kay Ramos, kay lahat halos mga sangkay, nagkaroon po ng galong klaseng mga pag-aaklas, no? Lalong-lalo na po kay Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba? Ganon din po ang nangyari noon, mga sangkay. So, the question is, after po ng pakikialam ng mga sundalo, anong ginawa ng mga politiko? Nilinis ba ang Pilipinas? Inayos ba ang Constitution? Nagkaroon ba ng maayos na reforma? Wala. Ang nangyari mga sangkay, ganun lang, paulit-ulit lang. May napatalsik lang, pinalitan lang, pero same pa rin po ang system. And yan po yung pinaka nakakalungkot sa Pilipinas. Kaya sabi po ni Bronner dito, of course, nakikita namin ang pangyayari sa ating bansa. Hindi naman kami bulag, hindi rin kami bingi. We know what is happening. Alam daw po niya mga sangkay. Pero, hindi, ayon po sa kanya dito mga sangkay, no? Pero, ayon sa kanya, hindi naman po namin mandato ang makialam sa politika ayon po kay General. So, pinaninindigan na non-partisan, professional, at nakatuon lamang po sa kanilang constitutional duty ang mga sundalo. So, sa mga nagtatawag ng mga posibleng pag-aaklas laban sa ating pamahalaan, nagsalita na po ang general. Pero, ako, naniniwala ako mga sangkay na mayroon din po talagang mga iba na nag-a-attempt. Siyempre, may mga taga-suporta din po yung kabila ng mga sundalo. Pero, ang kinagandahan lang po dito kasi yung pinakamataas nila, marunong po magdala sa kanyang mga tauhan. Kaya mga sangkay, hindi po tayo umaabot sa punto na may mga nag-aaklas na mga sundalo. Hindi po tulad dati ang gulo ng Pilipinas. No? Ilang ulitan na nagkaroon ng kudita. Pero wala pong nangyari sa ating bansa. So, papayag ba tayo na mangyari ulit yan? No? Patapusin na lang natin yung termino ni PBBM. Then, ayun. Move forward po tayo. Pili ulit ng bagong leader. Pero the best, mga sangka, is ayusin na po natin yung system. Kasi kahit ilang palit pa po tayo ng leader, kung sistema po natin under the 1987 Constitution, then wala lang din po. Paulit-ulit lamang po, may panibagong senaryo, corruption, away, bangayan, pamilya, kung ano-ano pa. Same lang, agawan ng pwesto. Pero kung babaguhin po natin lahat, political system, government system, kasi tayo ngayon, mga kasalukuyan po tayong nasa unitary presidential system. Karamihan po sa unitary presidential system, magulo, no? Magugulo. Lahat ng mga bansa halos na may mga presidente, ang gugulo. Maingay mga sangkay. Hindi tulad sa mga parliamentary system. Kita niyo mga sangkay Singapore and Japan, di ba? Ang tatahimik. Kasi yung sistema po nila, parliamentary system. Maayos. Di ba?
Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.